Katuklas. Yung good evening mga katuklas, at wala tayong explore ngayon. So mag-reaction video tayo ngayon sa isang paranormal investigator dito sa Pilipinas na babae. So meron siyang subscriber na 200,000 plus na subscriber sa kanyang YouTube channel. Pangalan ng YouTube channel niya is Goldie G. At ating i-reaction ano yung kanyang naranasan dun sa vlog niya na we tried a ritual to summon a spirit during eclipse. Yan. So, tara. Mula na natin to. Yan. Katuklas. Yan. Starting na tayo mga katuklas. Yan. Galing ng ano niya. Galing ng pagka-edit niya. Hindi kaya dahil yan sa paranormal game. Usually kasi pag gagawa ka ng paranormal game sa lunar eclipse, mas malakas yung hatak pagdating sa spiritual realm. I-take natin yung time na to para gumawa ng paranormal game. Parang ano lang siya, actually, hindi mo sa paranormal game, para siyang seance, kung saan magtatawag ka ng spirit. Mag-a-ask ka na parang pwedeng magparamdam through kahit anong form. Pwede silang sumigaw, magdabog, mag-move ng object, gano'n. Seance. Nakakatakot nga lang to. Di ba, pag Spirit of the Glass, ang papagalawin nila is yung glass. Binibigyan mo ng authority yung spirit na pagalawin yung glass. So, ang pwede lang niyang matouch is yung glass. Pero kapag seance, wala silang medium. Meaning, kahit ano pwede nilang gawin. Pwede ka nilang hawakan, pwede nilang tapikin ka, pwede nilang gawlawin kahit ano sa paligid mo. Yun ang medyo nakakatakot pagdating sa seance. So, yun. Medyo kinakabahan ko right now. So, bali ang gagawin nila Goldie G dito mga katuklas ay magkatawag sila o magre-ritual sila. Gagawa sila ng ritual para sa kanilang sa explore nilang yon. Parang kagaya daw nung pinapaliwanag niya about sa Spirit of the Glass. So kakaiba rin to kasi ito yung magtatawag sila, magkakaroon ng ritual. Try natin. Medyo nakakatakot to, pero sige, susubukan natin. So mag-set up lang kami ng mga gamit. Yon. May ads. Mag-start na tayo para doon sa seance. Ngayon ay magtatawag tayo ng spirit during eclipse, sakto madaling araw. Parang ito yung perfect na time para So ginawa pala nila yung yung pagtatawag ng mga espiritu sa kabuuan ng eclipse. Yung talaga yung buwan. Call ng spirit. Hindi ko pa rin nare-recommend na gagawin nyo to ng basta-basta lang. Matapang lang talaga kami. Sorry, matapang ka. Tapang ka, girl. Takot yan si Gabi. Pero susunod lang ang tapang natin in fairness. Every time na may explore. So ginawa nila yung yung pagre-ritual at pagtawag ng mga espiritu sa gubat. Sa gubat sila ng pagre-ritual. Every time may ghost hunt, merong mga paranormal games. Talagang it's either ako lang or dalawa kami. Ayoko kasing parang mag-paranormal game ng marami. Damay. Ayoko kasing nandadamay. Marami akong mga friends na vloggers, tapos gusto nilang mag-collab. Pero natakot ako for them kasi parang sanay na ako sa bugbugan ng mga paranormal. Like, okay lang sa akin. Bilib ako dito kay Goldie G kasi ito yung sobrang lakas ng loob niya. Talagang as in nakakaya niya yung mga ganito yung mga scene about sa pagpaparanormal. Alam niyo kasi mga katuklas, kasi isa rin akong paranormal, isa rin akong ghost hunter. So napakahirap sa isang paranormal investigator ang pumunta sa isang mga lokasyon na lalo't na meron talaga mga legit nakatira ng mga spirito. At mga iba-ibang klase ng entity. Wala na. okay lang sa akin. Pero sa mga kaibigan ko, ayaw ko nadadamay sila pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya hindi ko pa rin ina-advise to na
Manood na lang kayo. Panoorin nyo na lang kami. Pero huwag nyo gagawin. Kasi grabe. Ang tapang din natin na, in fairness. Ang tapang ko pala. Eh, si Javi tumatakbo kasi yung takrot yan. Oo, tumatakbo ako, may hawak ng camera mo. Tumatakbo ka ba ako? Ayan. So, magsisimula na tayo ngayon. Meron kami ditong black candles. Ito kasi yung gagamitin para dun sa pagtawag ng spirit. So, ang instruction kasi is, kailangan mo ng 3 kandila. So, meron tayong 3 itim na kandila dito. Yung lakas naman ng apoy niya. So, yung ginamit nila Goldie G na kandila ay kulay itim. Talagang pinapaniwalaan na yung kandila na itim is about talaga sa mga spirito. Yun ang ginagamit na. Meron nga ako nakitang isang albularyo na gumagamit ng kandilang itim sa panggagamot niya. Ito. Ay, putang ina, naputol. Okay, so now, meron na tayong... hulog na naman yung candy. Yung challenge ba talaga dito is yung patayin yung kandila? Okay. So yan, nasindihan na natin yung 3 kandila. Ngayon naman is may i-chant ako na Latin na word. Tapos, yun yung mag-i-start ng seance. So ngayon is maghawak ng kamay na tayo kasi mag-start na tayo. Spiritum Mortorum. In fairness, mga katuklas, si Goldie G ay meron din palang alam na orasyon. So, gumagamit din pala siya ng mga protection prayer o meron siyang ginagamit na pangbukas o pambukas na ano ba, yung tawag dito sa Latin na salita. Vocamo es preestentia tu cognoscatur. Spiritum Ayun na. Spiritum Nasa likod ng lalaki. Mortorum Vocamo e praesentia tu cognoscatur. Kung meron mang spirit, na nandito ngayon, iparamdam mo sa amin yung presence mo. Parang hinihinipan sila ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Meron bang spirit na nandito ngayon? Nararamdaman ko ba? Kaya pa ako may naririnig na footsteps doon. Tapos alam mo ba, gusto ko nang kunin tong flashlight at pailawan yung part na yan. Pero hindi pwedeng ma-break yung ano natin, yung paghawak natin ng kamay. Kasi kanina nung Random noise. So, unti-unti na sila nakakaramdam ng mga kakaiba sa paligid nila. So, meron din akong comment dito. So, medyo hindi gubat. Hindi masyado gubat kasi alam ko yung mga gubat ang lalakas ng mga tunog ng kuliglig. So, ito medyo hindi naririnig hindi ko alam kung ano. Hindi masyado naririnig yung mga tunog ng mga kuliglig. kanina nung second na tumawag ako. I don't know kung nilalaro lang ako ng mata ko, pero may nakita akong nag-lean. Diyan. Stare at attention. Palaka yung naririnig ko, mga katuklas. Tuloy natin. May ads na naman. Dalawa na. Skip na natin. Spiritum Mortorum Vocamo Presentia Tua Cognoscatur. Spiritum Mortorum
mukha mo. Presencia wa komunikado. Now, parang apak yun. Parang apak na galing. Backward natin mga katuklas kasi parang meron nga talagang naglalakad. So, balik natin. Parang apak na galing dun sa irigasyon. Yan. Parang apak yun. Oo nga, meron talagang parang naglalakad mga katuklas. Parang apak na galing dun sa irigasyon. Parang papakyat. Parang feel ko na may tao. Ano yun? Parang may, alam mo meron. Parang may makita. So ito si Goldie G, ang dami na itong sinubukan ng mga paranormal game. At halos talaga merong mga nagpaparamdam sa kanila. At minsan pa nga yung naglaro siya ng 3 AM Midnight Challenge na meron siyang dun sa may likod niya na may salamin na may lumabas na anino. Pero yung forma ng likod niya is mataas yon. So nagtataka siya kung bakit merong lumabas na anino dun sa likod. Ito na yung natin makakapaglas. May tao po ba? Hello po. Hindi ko makita kasi dahil sa iyo. Ano galing sa tubig? So may naririnig sila na parang galing sa tubig kasi parang malapit siya sila sa ilog. So sa tingin ko baka ano lang yun, isda or palaka. Kasi kanina may naririnig tayong huni ng palaka. Yeah. Narinig mo yun? Okay. Nag-30 na. May ko na ha. Kung meron man kaming spirit na natawag, pinatapos na po namin yung laro. And magpapaalam na po kami. Don't worry. You're protected. You're protected. You're protected. You're protected. So mas kinakabahan pa yung lalaki kaysa kay Goldie G. So sa itsura ng lalaki sobrang kabado siya. Protected. We're safe. We're safe. Totoo? Paano ka, Lupi? Ha? Ano ba yung nakita? Bakit may isda dyan? Isda? Talaga buhay, no? So meron silang nakitang isda sa tabi nila, malapit lang sa kanila. So baka ito na yung narinig nila kanilang parang tumampisaw galing sa tubig. So baka itong isda na ito na punta sa gilid. Janitor fish yan? Paano mo alam yung occupation niya, Char? Tura niya ka lang.
Ay, bakit siya may tusok sa ano? Hindi sa ka ano. Ano yan? Ano nangyari? Ha? Ito. Ano nangyari yun? Na. Ang daming isda. Hindi lang isa. Parang 4 yung nakita natin. Patay na. Ngayon na ko to. Isa. Anong gagawin natin? Napa-second block ka dun. Oh, fuck. Oo nga, no. Bakit ang daming isda? Buhay pa! Buhay pa! Buhay! Ang creepy niyo. Ang creepy niyo. Bakit kayo nandito? Ibalik mo. Yung isdang tilapia sa ilog, mga katuklas. Ano sila doon? How did that happen? Paano may mga isda sa lupa? Diyos ko. Alam mo, hirap mag-ghost hunt kapag malabo yung So, mas pinili na nilang umalis, mga katuklas. So, nagdesisyon na silang lisanin yung pinuntahan nila. mata mo ah. Doon kami nag-seance. Oh, fuck. Binubog ako. Sige. Sa gitna pala, sa tabi pala ng palayan sila nag tawag ng nag-ritual. We're out of the woods. So, nandito muna kami, tumambay muna kami dito kasi para magpagpag. Yun, tama yun, mga katuklas. Bilang isang paranormal investigator o paranormal explorer, kailangan mo munang magpahinga sa isang lugar. Kunyari, pumunta ka sa isang creepy, isang lokasyon na meron talagang nagparamdam sa inyo, mayroong mga entity or mayroong ka nakuhaan na mga kakaiba. Bago ka umuwi sa bahay mo, kailangan mo muna mag-stay kahit ilang minuto lang. Para yung, kunyari, kasi kung may sumama man sa'yo na entity galing doon sa isang lokasyon, ma-stay siya doon. Mag-i-stay ka muna doon sa isang lugar na para doon maiwan yung sumama sa'yo. Hindi makasama sa'yo sa bahay. Yan, makatlas try na. Yun na kasi namin yung doon kanina. So, naano ko lang yung lalamunan ko. Parang ang lakas, no? Ang lakas ng presence na na-feel namin na pinilit na lang na itigil yung gate. So, sobrang strong ng presence niya. Parang na siyang tao. Di ba? Na-confuse na kami. Sige, palaka lang yun. Hindi, ang lakas eh. Yung mga yapak. Ang bigat ng yapak. Yan ang beses na ito. Kaya yun, na-confuse kami kung ano yung narinig namin, kung tao ba yun. Sa tingin ko, mga katuklas, hindi spirit yung tawag nila. Kasi nasa tabi sila ng palayan at medyo gubat-gubat. So baka sa tingin ko, mga pwedeng mga nilalang na engkanto gano'n or maligno yung lumapit sa kanya. O spirit, gano'n kasi. Kung tao din yun, nakakatakot din. Kasi syempre, nasa kalagitnaan kami ng palayan. Wala talagang ibang tao doon. Kaya kung may mangyari sa amin, nakakatakot. Wala talagang makakarinig. Ilang beses pa ako na tinanong kung tao ba yun. Kasi parang yung tunog niya, pero parang galing sa baba. Parang, doon kasi is irrigation yun. So, pababa talaga siya. Parang galing sa tubig. Tapos parang papaakyat na. Yun yung tunog niya. Doon ako na-confuse kasi hindi ko alam kung tao ba yun or spirit. Pero na-realize namin after namin nagawin yung game na walang tao. Wala kasi kami nakitang tao. Kung tao din yun, magpapakita din yun, sigurado. Pero wala kami nakitang tao doon. So isa lang yung sagot kung ano yun.
Siguro yun yung entity na nagparamdam sa amin. Pero ang strong niya. Siguro ko ito din yung parang lessons learned sa atin. Kasi masyado na kayong matapang para lagi na lang dalawa lang kami nag-uusap. Dalawa lang tayo namin ha. Siguro ito na rin yung time para sa susunod naman na mga exploration, magbigban tayo. Maganda na meron pang isang kasama para example, like dalawa tayo na. Tama yung mga katuklas. Pag sa mga ganitong mga delikado na explore na about sa paranormal, kailangan talaga may kasama. Kasi in case man na may magkaroon ng example, hindi naman natin naasahan sanib ba, so merong tutulong sa iyo o merong hingi ng tulong na nagpa-paranormal game. Merong nag-o-observe sa nangyayari sa paligid. Merong parang isang magtitingin kung safe ba kami, kung ano nangyayari sa paligid, kung okay lang ba lahat, ganun. Or maganda na pag ganito yung ginagawa is group. Kasi sobrang tapang na namin. Sobrang tapang na nito. Like tayo lang talagang dalawa ha, tapos lumalayas-layas pa tayo. So yun, the next day na. So meron siyang pasa. Meron siyang pasa mga katuklas. So ibig sabihin hindi spirits ang natawag nila, kundi mga maligno o mga engkanto. Kasi yung gubat normal talaga nakatira dyan, hindi spirit, kundi yung mga entity na maligno. Kasi meron siyang pasa. Kalimitan kasi na nangyayari talaga yan. Kahit ako nung mga nag-explore ako sa mga gubat, kada uwi ako sa bahay, meron akong nakikitang pasa sa katawan, yung black eye. So yung kasama ni Goldie G, meron siyang bite mark, black eye. So yung mga bite mark na ganyan, yung mga pasa, nawawala din naman yun. So depende, kasi meron din kasing nagkakaroon ng bite mark at nakurso na dahil isang maligno, isang engkanto, magkakalagnat ka o dito magkaroon ka ng sakit. Depende kasi sa spirit natin yun. Kung yung spirit natin hindi naman natatalo sa ganun mga paglalabanan natin yun. Pero kung mahina yung natin, yung pangatawan, yung spirito natin, pili talaga tayong magkaroon ng sakit or pasaniban, ganun. Naramdaman ko na lang yung pagkit ng mga kandilag sa kanila. Ano ba ito na yan po? Masakit yung legs ko. Umaga. Parang kami yan. Parang sabat. Hindi kaya dad. So si Goldie G lang ang walang pasa, yung isa may pasa. Kasi si Goldie G lang yung, sa tingin ko, yung may gamit siyang pangontra. So itong isa, parang hindi niya isama sa kanyang pangontra. Ayan sa paranormal game. Ayan nga so yung mga katuklas, at yun, natapos na natin yung reaction video dito sa isang babaeng paranormal investigator ng Pilipinas. Yan. At hope na gustuhan nyo mga katuklas ang ating reaction video. At ito yung lingkod, si Katuklas. Hanggang sa muli. At madami pa tayong mga explore ng mga magandang lugar at mga kabablaghan. At yun, magre-reaction video na rin tayo. Yan mga katuklas. Hanggang sa muli.